Hello mga mare ko, welcome sa aming mini vlog. Ito nga pala yung ganap namin ngayong araw. Grabe nga tong pagpo-voice over ko na to dahil napakadaming ingay. Yung ginagamit ko kasing mic na pang voice over ay nasira na nga. Kaya nga ito, nagtsatsaga nga ako sa maingay na pagpo-voice over. Ay grabe ba. Balik nga tayo dito sa aking video. Ito nga ang bata at nagising na nga. Tingnan yung ginagawa sa kanyang Kuya Kaykay. Pagkatapos nga niyang guluhin yung lolo niya, si Kuya Kaykay naman nga yung inaasar niya. O diba, napakagaling. Pagkatapos nga nilang mag-asaran dalawa, ito nga at sumama si Baby Elise sa pagbili ng baon ng Kuya Kaykay niya. At fast forward nga mga marikoya, andito nga pala kami sa school. Susunduin kasi namin for today's video si Ate Tomtom. Kaso habang nag-aantay nga kami ng labasan nila ay biglang sumama yung tiyan ko. Kaya naman nagpasundo nga muna ako kay Papa Noriel kasi nga sobrang sakit ng aking tiyan. Ito nga at nakauwi na nga kami at ng mga oras na to nasundo ko na nga si Ate Tomtom. At nung makauwi na nga kami, syempre hindi pwedeng kalimutan ang kape. Kape is life. Huy. At wala nga akong magawa. Tingnan nyo naman itong mukha ko. Pagod na pagod. Kahit wala naman siyang ginagawa. Huy, grabe yarn. Haggard yarn. At dahil wala nga akong magawa, aasikasuhin ko na nga lang tong kutsyon namin na inihian nga ni Baby Elise. Tinanggalan ko kasi siya ng diaper. Kaya ayun, hindi napigilan. Dito nga naihi sa kutsyon. Ay, nako. May magagawa pa ba tayo? Syempre, wala na, naihina. Sumakit lang yung likod ko, kakayo ko. Huy, grabe na yarn. Oh, diba? Kitang-kita nyo, basang-basa dahil ang dami niyang ihi. Siyempre, dahil nanay tayo, ako ang mag-aasikaso. Tinanggal ko muna yung kutsyon namin. Nagwilis lang ako dito ng kaunti dahil medyo maalikabok na nga. Pagpasensyahan nyo na tong voice over ko kung may sariling sound effect. Charot. Pagkatapos ko namang asikasuhin tong kutsyon namin, ito naman nga ang mga unan. Magpapalit na nga ako dahil kapalit-palit na nga itong mga punda namin. Ito nga at isa-isa ko na nga tinatanggalan ng punda. Hindi ko nga muna lalagyan ng voiceover. Habang ako nga ay nagpapalit ng punda namin, meron ngang batang hindi mapakali dito sa tabi ko. Ewan ko ba sa batang to, hindi buo ang araw niya pag hindi siya nagkukulit o nagkakalat. Kaya eto, sabi ko sa kanya, tulungan niya na lang ako magpalit ng punda. At sa wakas, natapos na nga ang person na to. Huy. O diba, ang ganda na ulit at hindi magtatagal, madumi na ulit. Charot lang. What? Tignan nyo naman tong bata kung gaano nga kakulit. Nagtatago pa nga dito sa may likod ng Dora box. At dahil tapos ko nang lagyan ng mga punda tong una namin, ibabalik ko na dito sa may higaan. Para nga mamaya ay sleep na lang. Para nga mamaya masarap nga ang aming tulog. Huy, sana all masarap ang tulog. At maya-maya nga itong ang bata, binihisan ko na dahil napakalagkit na nga. Dahil ayaw niyang humiga ito at nakatayo lang siya habang pinupunasan ko. Syempre may takip yan para hindi magalit si Lola Meta. Dahil ayaw nga niya sa CR maglinis itong at pinunasan ko na lang ng mabuti ang kanyang buong katawan. Ewan ko ba sa batang to, minsan gusto sa CR magpalinis, minsan punas lang. Ay grabe. At maya-maya ito at nakatulog na nga rin siya. O diba, napakasarap ng tulog niyan. Mapapasana all ka na lang talaga. Huy. Tingnan nyo naman ang itsura. Nagpatulog lang naman ako pero grabe ang haggard. Hanggang dito na nga lang tong video na to. Ikaw muna.